1, 2, 3, test, mic check, 1, 2. So, ngayon, simple lang. Nakikita nyo tong, ikaw ba nag-a-apply sa work tapos ang pinapakita mo lang resume mo. Meron tayo ditong way para naman makadagdag sa resume mo. Ito yung tinatawag ko na portfolio. So, ito, ginawa ko lang to. Hindi ako nag-code. Wala akong code dito. Actually, AI lang yung gumawa nito. Tapos, basic coding. Basta marunong ka mag-basic code, naintindihan mo yung yung mga basic na syntax, then makakapag-edit ka na. Though di naman din ako yung mismo nagsusulat ng code, pinapacheck ko lang sa AI. So, ganun lang siya kadali. So, kung gusto mo malaman, ito yung video na para sa'yo. Okay, game. Now, saan natin ilalagay itong site natin? On my past video, meron akong mga ginawa na video tungkol sa AWS. So, dito natin siya ilalagay sa AWS. So, kaya mag-alala kasi sa AWS naman, meron siyang tinatawag na free tier. So, 0 up to minimal cost lang ang invest mo para naman kapalit yung knowledge na matututunan mo. So, ayan, meron namang free tier to. So, game start na tayo. Ang gawin natin, mag-launch tayo ng isang server online. So, let's say test my server. So, Ubuntu 24 instance type free tier. So, ganyan lagi yung titignan, free tier. Key pair, let's say create na lang tayo ng bago. Key pair, yan. Pangalan ng natin, my server. So, yan, my server. Create new key pair, my server key. Tapos, create security group. Gawa din tayo bagong security group. Allow HTTP 00 mo muna. Kasi pwede mo naman palitan yan once na mag-fully setup ka na. But for the sake of testing, try muna natin anywhere. Ngayon, sabi dito, eligible customer can get up to 30 gig for free tier. So, 30 gig. So, yun lang. Launch instance na tayo kaagad. Sabi dito, you have requested more CPU current than vCPU limit. So, edit instance. Palit tayo ng... Ganun kasi kapag free tier eh. So, siguro 1 CPU lang. Okay lang din naman yan. Wala namang problema. Kasi pan-test lang naman siya. So, yan. Meron na kaagad. So, instant state running. Ang gagawin natin, andito yung... So, copy lang natin yon. Tapos, paste natin siguro dito. O, yan, dyan. Paste natin dyan. Kunin natin yung public IP. Kunin natin yung pang-connect natin sa SSH. Depende kung anong gusto nyong gamitin. So, public IP, user identity, Ubuntu. Password none, key-based authentication, local key file. So, path daw. Ito nakalagay yun, videos. Ayun o. Hindi ito. Finish. Password authentication, lagay natin none. Meron pa, passphrase, lagay natin none. Finish. Connection name, Shig my server.
So, testing connection. Try natin kung makakapasok tayo. Since na running naman na siya. So, add connection target. Okay. Shig web. Accept host key. Launching session. Pasok tayo. R. Shig web. Launching session. Permission denied, public key. Ah, dito kasi may server kasi. Iba kasi itong Shig web. Delete ko na nga to para hindi nakakalito. Ba? Ayun lang. So, itong server na to nang kinonikan natin, ito na yun yung ginawa natin na server sa AWS. Meron tayong 1 CPU tsaka 1 GB of RAM. Ngayon, ano ang unang-una mong gagawin kapag nandito ka? So, sudo su para nakaroot ka na kaagad. apt install and apt upgrade. Yan, -y. Bakit may y? Para hindi ka natatanungin ng y mamaya. Ng yes pala. So, parang updated naman eh. apt install. Ay, mali. Bakit apt install? Update. Tapos apt upgrade -y naman. So, pagka-update, meron na yung ma-upgrade mamaya. So, habang nag-update siya, punta muna tayo dito. Ito yung ginagamit ko palagi kapag may gagawin akong project. May free tier din to, kaya mag-alala. Tapos yung ginagamit niyang model, Sonnet, Claude Sonnet 4.5. So, ganun lang kasimple. Ang gagawin natin is create a simple portfolio for my CV. I am a DevOps engineer / cloud engineer. And make it look professional. So, build now. Mag-iisip siya. Habang nag-iisip siya, balik muna tayo dito sa server natin. Yan na, tapos na siya mag-update. apt upgrade -y. So, meron na siyang ma-upgrade kasi na-update na siya. Ayun lang, habang nag-iisip yung AI, habang nag-upgrade tayo, balik ako. Tambay muna. So, and we're back. Okay na. Upgraded na yung server natin. Tapos nakapag-isip na rin yung AI. Kita mo, napakabilis lang oh. DevOps engineer. Dapat pala nilagay natin ng pangalan, no. Okay na yan. At least mag-gets nyo yung concept. So ngayon, meron na tayong ganito. May website ka na. Tingnan natin kung gumagana. May about me, may skills, experience, project, contact. Ba? Anong next natin ang gagawin dito? Kailangan makuha natin yung code na to. Itong code na to. Ayan. Makuha natin yan papunta sa server natin. So, though OT lang na, hindi, ang haba. So, before kasi na nag-start ako, ang ginawa ko dyan, minano-mano ko yan na copy. Kinopy ko agad dun sa server. Mano-mano. Pero ngayon, ang gagawin natin, isi-sync natin siya sa GitHub para magkaroon tayo ng repository doon. Meaning repository, okay, malito. Folder lang ibig sabihin nun. Magkaroon tayo ng repository doon. And then, kukunin naman natin yun sa server natin. So, i-upload natin galing dito kay Bolt sa GitHub. Tapos, from server naman natin, kukunin naman natin dun sa
GitHub. So paano? So pindutin nyo lang to kasi nakalink naman yan doon. So unang gagawin dyan, ililink nyo yung account nyo sa GitHub. So madali lang yan, kaya nyo na yan. So repository, let's say ano ba, Streamhub, chicken wings banana. Ayan. So create repository. Ang bilis lang. So yan na, successfully created repository. So punta tayo ng GitHub repositories. Tingnan natin kung nandito na. Ano siya? Wala pa yata. Ito pala, may repository natin. Yun, chicken wings banana, di ba? Nandiyan na siya. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay kukunin natin siya through HTTPS. Pero, hindi natin siya makukuha dahil private siya. So, at tanging way para makuha mo siya, HTTPS din, pero kailangan mo ng login nitong GitHub mo. So, SSH naman, kailangan mo ng key nitong GitHub mo. So, ang gagawin natin, gawin muna natin siyang public for the sake ng testing. So, pinindot ko lang yung settings. Ayan, change visibility, public, I want to, something, public, GitHub mobile. So, 2FA niya yan. So, sabi niya 81. Hmm, 81, confirm. Ayun lang natin. Ayun na. Ang bilis lang. So, public na siya. So, natin yung code, HTTP, copy, punta ka ng server mo, gawa ka ng working directory mo. Usually, ginagawa siya sa SRV, www. Minsan naman sa OPT. So, this time, walang SRV, www kasi gagawan pa natin siya. So, dito na lang sa OPT para madali. OPT CD dash OPT. Tapos, gawa ka directory mo. For example, shig.com. Para malinis lang siya tignan. Yan, shig.com. Pasok ka. Pasok mo. Copy mo to. HTTP. Copy to clipboard. Git clone. Paste mo siya. Tapos, lagyan mo ng dot. Bakit lalagyan mo ng dot? Para hindi niya i-copy yung buong folder, yung files lang. So, okay, enter. So, magko-clone na siya. Ka-public naman siya, kaya ayan, enumerating 29 objects, compressing. Pag chinek natin yung laman, nandyan na yung dyan na siya kaagad. So, ganun lang kadali. So, para madali, gawa ka ng copy mo to. Meron tayong Gemini. Tanong natin dito, how to up this site. Bilis lang. Sabi, npm install, tas npm run dev. So, ganun lang. So, ang gagawin natin, since na nandito na tayo, may package JSON tayo, tsaka package lock. So, npm install. apt install npm. Yes. So, tambay muna ulit. So, and we're back. Now, tapos na yung npm install. So, tingnan natin. Ito yung code. Ito yung site. Sabi, ang next daw, npm run dev.
Nga lang. Hindi pa tayo nag-npm install. Nag-install pa lang tayo ng npm. So, npm install tayo dito. So, npm install, mag-install siya ng dependencies niya. Yung mga nakalagay sa package lock. Tsaka package.json. Mabilis lang naman yan eh. Nun. Tapos, npm run dev. So, sabi, open daw siya sa localhost 5173. The network use host to expose. Dapat hindi siya localhost. Dapat 00 siya. So, balik tayo dito. Tanong natin dito. I want it in 000. So, sabi host 00. So, yun lang. Ganun lang kadali. So, paste natin npm run dev host 00. Ano siya? Natin. Bakit yan? Dapat public IP. So, kunin natin yan. Paste natin yan dito. Yan, public IP. Bakit hindi tayo nakapasok ng 5173? Kasi yung security group natin dito, ang open lang ay 2280 tsaka 443. So, add rule custom 5173. Yan. 0000. Anywhere, save rules. Pero, for testing purposes lang yung anywhere, 00 na yan. Kasi sasablay tayo dyan. So, npm run dev, tingnan natin. Bagal. Pero okay lang kasi mababa yung server natin. Yan na. Meron ka ng portfolio online. Pwede mo na siyang ikabit sa resume mo. Pero syempre, obviously, hindi mo naman pwede ilagay public IP lang. So, meron pa yung next step. Mas maganda kung bibili ka ng sarili mong domain. Actually, yung domain, mura lang din siya. May tag 500, 400, for 1 year na yun. Then, ayun. Pwede mo na malagay sa resume mo to or sa LinkedIn. Tapos, pagka may time ka sa weekend, edit mo na lang siya. Gamit din yung Bolt, pwede rin naman. Or, gusto mo matuto, pwede rin. So, ayun lang. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe dito sa The Root Access podcast natin. And then, if may mga questions kayo or idea na mga videos, tulungan nyo naman ako mag-create ng ideas para kung anong din yung suitable para sa inyo at gusto nyo matutunan. Tungkol lang sa cloud engineering tsaka sa DevOps. Ayun lang. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.